Nagbuhos ng damdamin ang mga nominado matapos ang harapang nominasyon. Yung plan ko po talaga sa mga susunod po na araw is masusubukan ko po talaga na makipag-usap po sa mga ibang housemates. Talagang ipapakita ko pa rin po kuya na we are capable of growing po kuya dito sa loob ng bahay niyo po. I really wanna stay, kuya. Mas gusto ko pang patunayan yung sarili ko at mas gusto ko pang i-challenge yung sarili ko sa bahay niyo, kuya. That's what I took from this lesson po, kuya, is kapag meron po ako nakitang mali, sasabihan ko po sila tungkol doon. I can talk to them about it and make it clear. Pinili nila ako bilang grupo. I'm just really proud and happy na kagrupo ko sila. Marami pa ho akong pwedeng maipakita, kuya. Ngayong gabi, isang task na mas magbubukas ng kwento ng mga nominado. Abangan lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Umaga sa loob ng bahay, si Lee humabol sa workout session. May late comer. Sound effects. Ngayon ko tapos na yan. Hindi pa. Hindi pa. You go, upo na. Ayun, napo na. And then, left foot in, then right foot is Hanggang sa natapos na ang iba. Pero si Lee mukhang bitin pa. Lee, what are you doing, bro? Do it. Lower, bro. Yeah. 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 Okay. I see you. Okay. First time ganun ka heavy, yung ganung workout po. Give me more, give me more. Keep going. Don't stop. Fast. 18. What you pushing? 19. Keep going. 20. Don't think about it. Keep going. Oh, yeah. Sinabi ko po talaga na mag-workout ako araw-araw. Because of my own motivation, tas yung motivation ng mga boy housemate. Ang lakas, napupush ko talaga yung sarili ko to the limits. Are you gonna give up? No, sir. Good boy. 13. Yeah, 14. Bro, got deserve reps, bro. 15. Let's go, Lee. Go, Lee. Get that work. Nakikita ko, nagsisitups ka kanina. Opo. Ilang pack yung gusto mo? Ilang pack? Oo. 6 packs. Let me see your abs. Hey. Yo! Dude. Wait, yo! Dude, come on. Flex it. Squash it. Chest out, chest out. Naks naman, Lee! Pag may tsuga, may pandesal! Push mo pa yan, Lee! Ilang sandali ba, ipinatawag ni Kuya ang 6 na nominado. Bilang mga nominado, isang mahalagang linggo ang nag-aantay para sa inyo. Para sa 2 sa inyo, ito na ang magiging huling linggo ninyo sa bahay ko. Pero bago mangyari yun, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo upang patunayan kung karapat-dapat ba silang manatili dito sa bahay ko. Pumasok kayo rito sa bahay ko para may mapatunayan, may maipakita, may maibahagi. At yan ang gagawin ninyo ngayong linggo. Kayo ang mga magiging leaders sa inyong 5 weekly task. Housemates, para sa inyong 5th weekly task na tatawagin kong The PBB Network, ang channel ng totoong buhay, ay bubuo kayo ng 6 na live shows na tig 20 minutes bawat isa. Ang 6 na live show para sa weekly task na ito ay pagbibidahan ng bawat isa sa nominado. Ang show na gagawin nila ay dapat may kinalaman sa kanilang buhay at paraan nito para mas mabuksan ang kanilang natatanging kwento, kaya dapat maipakita nila dito ang kanilang kakayanan at pagkatao. Sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng 2 shows every day, isang show ng kapamilya at isang show ng kapuso, at sila ang magdedesisyon ng pagkakasunod-sunod ng shows. Nakasalalay sa bilang ng live views ang tagumpay ng inyong weekly task. Hindi muna malalaman ng ibang housemates ang tungkol sa weekly task. Pagbalik sa loob ng bahay, kanya-kanya na silang pag-iisip ng konsepto para sa kanilang live show. Yung patungan to. Pwede yan. Pwede yun. Pwede.
It's about my life naman. Yeah. Alright. Hirap na. Totoo. Habang abala ang mga nominado, ipinatawag naman ni Kuya sina Rave at Ashley. Mayroon akong isang proyekto. Okay po, kuya. Ngayong linggo, magkakaroon ng PBB Network, isang live channel. At sa channel na ito, kakaroon ng 6 na live shows. Live shows? At ang launch ng shows na ito ay mamaya. Kasabay nito ang pagkilala sa mga bibida sa 6 na live shows na ito. At mangyayari yon sa isang press con. May press con dito sa loob ng bahay. At kayong dalawa ang magiging hosts. Wow! Wow! Ang cool! So, okay. Ako din, takot din ako mag-host eh. Pero alright! Okay. Ang mga bida ay yung 6 na nominado. Oh! Oh! Kaya pala nagsusulat sila. Okay. Kaya namin yan, kuya. Bawal nyo itong ibahagi sa ibang housemates. Okay po. Okay po, kuya. Maya-maya pa, abala na rin ang dalawa para maghanda sa magaganap na press con. Sige, ano muna tayo? Spills. Lahat ng spills. Yan mo muna gawin. Sige. Ilang sandali pa, isa-isa nang ipinatawag ni Kuya ang mga nominado para alamin ang kanilang mga nabuong konsepto at i-anunsyo ang magaganap sa bahay. Sa puntong ito, gusto kong maghanda ka na. Magbihis ka ng maganda. Ilo-launch na ang PBB Network. Kuya! Humanda ka na para sa isang press con. Okay, that's nice. At agad nang nagsipaghanda ang 6. Salamat ako! Chill ka lang. Oo! Okay ba to? Leather jacket rin yung sa akin eh. Wala. Wala, Meron din ako. yakap na daw siya. Samantala, si Inigo, kinausap naman si Sofia tungkol sa isa sa mga nominado na si Anton. So in the outside world, you guys knew each other for 3 years. You didn't know if you really did culinary school or not. Nababanggit niya he did culinary school but we never talked about it kung how gaano long? katagal. Yeah. Ganun. But his life story, narinig ko na yun ng buo. Well, I hope he improves from here, because then this is his chance to really, you know, show the people that he's gonna change. Yeah. From here on, yung mga comments na binigay sa kanya, sana he really takes it to heart. Because that's the process. Yeah. Nakatutok nga ang lahat ngayon sa mga nominado, lalo na't isang espesyal na weekly task ang pamumunuan nila na magbibigay rin ng pagkakataon na mas maipalabas pa ang kanilang mga kwento at pagkatao. Makatulong nga kaya ito para mas makilala pa nila ang mga kasama at syempre ng taong bayan na magtatakda ng kanilang kapalaran sa edisyong ito. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Good evening, Gabby, at sa mga kapamilya kapuso natin all over the world. At magandang gabi, Robbie D. Simula bukas ay mapapanood na nga ang unang 2 live shows ng Housemates. The PBB Network, ang channel ng totoong buhay, live na live at 5 p.m. sa official Facebook account ng Pinoy Big Brother. May 2 live shows everyday until Friday, isang show ng kapuso at isang show ng kapamilya. Tulungan ng housemates sa kanilang weekly task kasi kailangan nilang makakuha ng 200,000 total live views. Pero bago nga ang mga live na pagtatanghal na yan, isang press con muna ang kanilang pinaghandaan. Ano nga ba ang mga maging kaganapan dito? Narito ang kwento. Ilang sandali pa, may narinig ng anunsyo ang lahat. Housemates, magaganap na ang PBB Network Press Con. Wow! What? Wow! Magtipon ng lahat sa living room. Wait lang, press con, di ba pag show? Please show me here. Press Aray! She fought. Whoa! Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa PBB Network Press Conference. Ipinakikilala ang inyong hosts ngayong gabi, Ashley Sarmiento at Rave Victoria. Magandang gabi sa inyong lahat! Kamusta kayo?
Ray. At ako naman si Ray. At kami ang Optimistic Sweethearts ng Bahay ni Kuya. Kami ang makakasama ninyo ngayong gabi sa magaganap na PBB Network, ang channel ng totoong buhay. Susunod! What's up, mga people? Sa pagpapatuloy ng press con, ang PBB Network ay binubuo ng 6 na live shows na pagbibidahan ng mga nominado ngayong linggo. Nais pa nating malaman kung ano pa ang kanyang gustong maipadama ang realest diva ng Camarines Sur, Carmel! Handa na din magdingning ang ating susunod na bida, ang wishful waray ng Samar, Crystal! At syempre, hindi naman magpapahuli ang susunod nating bibida sa kanyang programa, ang determinadong dilag ng Cavite, Eliza! Sabay-sabay nating pakinggan ang inihanda din ng nag-iisang astig an action star ng Baguio, Antonio! An action! Wait lang guys, dumating na ang ating prinsipe. Pagpalakpakan para sa fighting prince na Taguig! Ngayon naman, magpalakpakan at magsigawan tayo para sa inihanda ng ating Wonder Brother ng Antipolo, Marco! Wow! Ayun na nga. Ready na ba kayo, mga artista natin for tonight's video? Yeah! Okay. Carmel ang unang nagbahagi. What's up, mga people? Hello everyone, I am Carmel Collado, ang realest diva ng Camarines Sur. The title ng magiging show ko is Pangarap Ko'y Tagumpay. I want to highlight kung ano man yung strength ko, which is singing, yung dancing din. Lumaki ako sa family of singer, yung lola ko talaga yung kumakanta sa amin. Since yung lola ko kasi is parang nag-asawa agad at the age of 16 years old, ako yung magpapatuloy ng pangarap niya na naudlot. Meron akong sariling kanta, which is yung title ng concert ko, which is Pangarap Ko'y Tagumpay. And yung isang kanta is about God. Kasama ko siya. My family is very religious, especially me. Lumaki ako sa mga pare, and sana ay magustuhan niyo kung ano man yung ipapalabas kong show. Thank you so much for listening. Since bago po kasi ako pumasok sa bahay niyo po, Kuya, may mga na-record na po akong songs po. Sa buhay ko po kasi, Kuya, syempre po may ups and downs, especially po sa mga competitions po na sinalihan ko po, Kuya. Kaya napag-isipan ko po na gawan pong kanta yung naging experience ko po. Gaya ni Carmel, pangarap din ang magiging tema ng live show ni Crystal. I've been acting since I was 6, so acting is really my passion ever since. And ang title naman ng aking live show is Pangarap. Kasi I feel like doon naman talaga nagsimula lahat sa pangarap. I fell in love with the craft, so I started to practice. Minsan nga, sinasabi ng mga pinsan ko na baliw ako because umaarte talaga ako sa harapan ng salamin. And I'm wearing my mom's heels, I'm wearing all of her makeup. Pinipilit ko si mama na ipasok niya ako sa TV kasi nga gusto kong umarte. Lahat tayo pwede mangarap. I was also just once a little girl who dreamt of being here. I believe that true success does not redound to your success only. It should benefit the people around you. At the same time, gusto ko rin may highlight yung family ko. That I don't believe na lahat ng pamilya ay perpekto. All of our families, we all have a story to share. Gusto ko rin may pakita yung mga obstacles that came into our way, but we're still fighting. And I'm still standing. And I'm still dreaming for the people I love. And I hope you guys are excited for my live show. Pinaka-nakarelate po ako siguro kay Crystal. Napapanood ko rin po siya before nung maliit pa po si Crystal. So, na-excite po ako na makita yung story niya.
as a child actress po. Sumunod na nagbahagi ang bago sa industriya na si Eliza. Hello everyone, I am Eliza. Ang magiging program ko ay talk show. Ang title nun ay Ellie Unfiltered, The Life of a Lucky Girl. Nandun yung kung sino si Eliza behind sa pinapakita niya na smile every day, kung sino si Angel sa bahay namin. And gusto ko lang din i-explain kung bakit may Lucky. Siyempre, nagsimula lang naman ako as normal na tao. Pero dumating sa time na naglalakad ako sa mall. Tapos, merong sumunod sa akin na artista. Siya yung nag-scout sa akin. Nung time na yon, gusto ko lang talaga muna is mag-aral. So, nung time na tinatanong niya ako if gusto ko mag-artista, ang sinasagot ko hindi. Pero, hinanap niya yung mama ko. Tapos, ang sabi niya kay mama, bakit daw nila tinatago yung mukha ko? Dapat daw pinagmamayabang daw yun sa mundo. Nung pag-uwi namin, pinag-isipan din naman namin ng mabuti. And naging part din talaga na pangarap ko yung pagiging artista. So pumayag ako. Nakatanggap agad ako ng call na pasok na ako sa Star Magic. Tapos first audition ko, natanggap kaagad ako. Then after na ipalabas yung show na yon, nandito naman ako sa PBB. So ayun, yun yung laging sinasabi sa akin ng mga family ko and friends ko na sobrang lucky ko daw. And ako, to be honest, hindi ko rin talaga na-process kaagad kasi sobrang bilis talaga. Abangan nyo yun, sobrang ganda nun, promise. Natutuwa ako kasi ang dami ko pang, mas nakikilala ko pa sila ng mas, like on a deeper level po. Si Anton naman na magaling sa martial arts ang sumunod na nagbahagi. When I was a kid, I was 11 or 12 years old. I got bullied. Hindi ko sinabi sa parents ko kasi I'm so scared kasi grupo sila at yung isa pa doon, siya pa yung may-ari. Takot na takot ako. Hindi ko sinabihan sila for a month or a year. And then, sabi ko, pa, mag-try out ako. Kasi everyday nakikita nila bakit may pasado ako. So sabi ko wala to, training lang to. And nakita ko yung mga grupo na yun. Bakit nandyan sila? And then sabi ko gagawin ko na lang yung mga kaya ko tsaka magpa-practice ako. Tapos pumunta yung isang grupo, sinuntok ko sa tiyan. Tapos kinabukasan na-hospitalize ako. Doon ko sinabihan si Papa. Yung si Mama, lahat na lang nangyari sa akin. Nasira yung buhay ko dahil sa inyo. And I regret na sinabi ko yun sa parents ko. Lahat ng moments together namin yun na-realize ko. Kaya nag-stay strong ako, tinuruan ako mag-martial arts. 11 years old me to 17 years old me right now po, Kuya. Gusto kong iaalay to sa kay Papa, Kuya. Ang bubuin ko pong sa live show ay ang laban ko. That's my life, that's my story. And kaya nandito ako for them. Thank you. Ang hinanda kong live show para sa inyo ay a mini concert para sa atin lahat. Yung mga kanta ko tungkol sa dalawang babae na nagustuhan ko in the past. Sa pagpapatuloy ng PBB Network PressCon, si Heath naman ang sunod na magbabahagi ng kanyang show. What's up, guys? Yeah! Ang hinanda kong live show para sa inyo ay titled The Moon and the Stars. And it's gonna be a mini concert para sa atin lahat. I'm gonna play like 5 songs para sa inyo. Gusto ko po talaga maging artist po, Kuya. Singer, great songwriter, great composer. It's about love, of course. I'm really passionate about love kasi, ayun nga, nakikita ko sa parents ko, yung pagmamahal nila sa isa-isa, very strong. They fight and they keep going and they never give up. And ayun, na-inspire ako na ganun din ako. I'm gonna fight for my love. And Tapos itong mga songs ko po, Kuya, isa-isa po siya nagkikwento ng mga nangyari na po sa buhay ko. Yung mga kanta ko tungkol sa dalawang babae na nagustuhan ko in the past. Yes, I have a question. Mr. Heath, are you still in love with either of these women? I'm forced to not to kasi nakaharap na sila ng iba. Questions? Mr. Is that fine with you? Yeah, it's fine with me. I respect naman na
kung sino tong guy na pinili nila. As long as they're happy, I'm happy. Huling nagbahagi ng kanyang konsepto si Marco. Kilala niyo naman ako bilang, of course, child actor, someone who started in the industry very young. Pero for this live show, I don't want to focus on that. Dahil yun na yung mga bagay na nakita nyo at nakita ng ibang tao. This time, I want to dedicate this live show to my brother para maibigay sa kanya yung recognition na deserve niya. Konsepto ho na naisip ko ay drama. Gusto ko ring maipaliwanag sa kwento ko yung kung paano ho naging inspirasyon yung kapatid ko sa akin. Ang title nito is yung pangalan ng brother ko, Kuya Justin. Nasabi ko naman na yung brother ko may Down syndrome, he has special needs. Siyempre bilang nasa industry ako, masasabi ko na nagkaroon ako ng pagkukulang sa kanya. I want to do this live show, especially for my brother and how my parents handled everything. Kaya ito rin yung pinili kong concept is because I wanna raise awareness na kahit na meron silang mga special needs, kahit na may mga bagay silang hindi masabi, pero kung ano yung nararamdaman nila, it's something really valid. And I really believe na yung mga katulad ng brother ko are the sweetest person in the world. Kasi their love is not shown through words, but through actions. And naramdaman ko yun growing up. And so yeah, that's basically the essence of my life. Maraming salamat sa inyo, Carmel, Crystal, Eliza, Anton, Heath, and Marco sa pagpapakatotoo at pagpapakilala ng inyong magiging programa ng Bukas ang Puso Nyo. Maraming salamat. And of course, syempre, sure ako na excited na talaga tayo at inaabangan na natin mapanood ang inihanda nilang programa para sa atin. Muli, ako si Ashley. At ako naman si Rave. At Kami ang Optimistic Sweethearts ng Bahay ni Kuya. Magandang gabi! Matapos ang kanilang press con, muling kinausap ni Kuya ang mga nominado. Congratulations sa matagumpay na Storycon. Thank you, Kuya! I love you so much, Kuya! Alam ko kung gaano kalapit sa inyong mga puso ang inyong mga konsepto, ang inyong mga storya. Kung kaya, umaasa ako na lubos ninyong pagbubutihan ito. Ilang paalala, ang lahat ng housemates dapat ay may bahagi sila sa inyong mga programa. Susunod! I don't know how am I going to portray my brother. Pero lamang tapang mo. No, legit. Kasi nagulat din ako na ikaw na yung sa kuya mo. Kaya mo yan. Task leaders agad na tinipon ng housemates para pumili ng magiging members sa kanilang live shows. So may mga naisip na kami gusto namin maging parte sa live shows namin. So sa akin, it's gonna be family drama. Nasa isip ko would be my mom's life. My kuya would be Rave. My younger brother would be Heath. And kung sino yung gusto kong maging tatay, just raise your hand. Miguel. Hirap. Hindi, naalis ka lang. Nakaka-relate po ako kasi same po kami ni Crystal, Kuya. Ayaw po namin na naiiwan. Since I want na more alive yung opening, gusto ko sama-sama tayong lahat. If okay lang sa inyo. Thank you. Na-excite po talaga ako doon sa idea ni Carmel na lahat po kami magsasama-sama. Yung 5 host na pipiliin ko ay yung housemates na mas gusto ko pang ipakilala yung sarili ko sa kanila. Caprice, Lela, Ashley. Idea na parang kailangan talaga merong substance. Nape-pressure po ako, Kuya, pero sige po, tinatanggap ko po itong bagong pagsubok at hamon ulit sa buhay ko, Kuya. Yung talk show ni Eliza. Clifford at Inigo. Yes! Yeah. Thank you! Gusto ko yung pagpapabiyak ang puso mag-drama together. So yung kwento ko nga, about bullying. May grupo. So 4 sila. Yung bully gusto nyo, si Rave! Clifford. Fred. Nagitaan ko po sila ng strong features rin po, Kuya. Pwede rin po sila gumanap ng kontrabida. Yung tatay ko si Miguel ulit.
My mom. Siyempre si Sophia. She's my close friend and nakikita ko po yung mom side niya, yung pag-aalaga sa amin. Leila and Caprice po, kuya. Sila po yung magiging classmate ko. Ang tutulong po sa akin, kuya. I need like 6 backup singers. D. He's a really good singer po. Narinig ko po siya sa voice room. Ford! Fred. Kuya, si Fred, kailangan ko po ng bass. Sa girls, si Princess. Sobrang happy ko po talaga nun kasi akala ko po nung una, yung ang pipiliin lang niya po para sa performance niya is puro boys. Si Carmel. Yay! And then, Ashley. Alright. So, Yung career ko dito, wow. Kinuha po ako as a singer. Kinuha din ako sa talk show. Samantala, si Marco tila maingat sa kanyang pagpili para sa kanyang show. For me naman, sorry guys, pero medyo sensitive topic, pero I just want to put meaning behind it lang. Like, sino ba yung mga open dito to be part of the message na to value like people even with disabilities? Okay. So of course, syempre yung mom ko kasama, si Lala. Can be me. Clifford. Sige. Yung grupo na gusto ko pong sumama talaga is yung group ni Marco po, kuya. Kasi nakikita ko talaga sa mata ni Marco po, kuya, na he really wants to send a message. And sa dad ko, si Joaquin, setup kasi na as computer shop. Yung mga customers, like, it can be random naman. Kaya si Inigo. Sophia. Yung sa brother ko na part, it doesn't have to be like yung acting talaga, but parang siya lang yung magiging representation ng brother ko. Wouldn't it be better if you... Pwedeng ako yung... Naniniwala ho ako ang may pinaka makakagawa at pinaka makakapagsabi ng kung ano yung nalalapit sa tunay na nararamdaman ho ng brother ko. Matapos makapili ng cast, si Marco tila kabado sa naging desisyon. Natatakot ako, man. Why? I don't know how am I going to portray my brother. Pero alam mo, tapang mo. No, legit. Kasi nagulat din ako na ikaw na yung sa kuya mo. Kaya mo yan. Isa na rin ho tong tribute at love letter para sa brother ko na ina-acknowledge ko lahat ng pagmamahal na natanggap ko mula sa kanya. Pinanganak po akong bingi sa kanan kong tenga. Lumalaki po ako. Hindi ko po naramdaman na special needs po ako kasi yung mga magulang ko po, they treated me like I wasn't deaf. Si Marco, kinausap ang mga makakasama niya sa kanyang drama show. Hatakin mo ako. Babe, or, sorry. What does your mom Hindi, ano na lang, hindi niya kailangan ikaw hatakin. Ikaw mismo yung lalapit sa kanya. Sa conversation niya naman, basically, it's to highlight the hardships nga. Paano na-handle yan ng parents ko. Sa kwento ni Marco, nagtatagpo talaga sa heartstrings ko po. Parang ina-assure mo yung mom kaya na kaya natin to at hindi natin ipaparamdam sa kanya na naiiba siya. Talagang masaya po ako na pinili po niya ako para maging part sa kwento niya. And I really feel for him. Pinanganak po akong bingi sa kanan kong tenga. Never ko po na naranasan na may dalawa po akong tenga na nakakarinig. But my entire life, I've been looking at it in such a positive light na hindi ko po napansin yung mga negatibong effects. Kahit na may kapansanan siya at hindi natin nahayaang maramdaman niya na hindi siya normal. Nung lumalaki po ako, hindi ko po naramdaman na special needs po ako kasi yung mga magulang ko po, they treated me like I wasn't deaf. They didn't treat me na kawawa ako, ganun. They enforced positivity na dahil dito, unique ako. As a kid, inisip ko po siya na superpowers ko siya. Superpowers are what makes superheroes unique. That's what makes them superheroes and not normal people. At dahil po dito, actually, I made it a habit na mas pagkikinig sa mga tao para marinig ko lahat ng mga sinasabi. I guess I became a good listener because of that.
Joaquin, labis kong ikinatutuwa ang kwento mo. Ipinanganak ka mang iba, hindi naging hadlang ito para maging mabuti kang tao. That's the first time I've heard that in my life, Kuya. Maraming salamat po. I am proud of what you did in your life. At sana, sa munti mong kwento, ay may ma-inspire ka pang iba. Tulad ko, you inspire me. That's nice to hear, Kuya. Maraming salamat, Kuya.